susubukan natin itong fake, magiging peke, show, dramatization, play o pelikulang pulboronic testing na kukontsabahin ang mga doktor. Sabi ko nga sa inyo, kung ito'y babayaran ng bilyon na para kahit matanggal sila sa pagiging doktor nila, they can live happily ever after, 'di ba? So pwede talagang tanggapin. Kasi nga ito nga kukontsabahin o kinukontsaba na ng bangag na gobyerno ang isang public hospital para umayon sa kanila at magsinungaling sa inyo taong bahayan yung dodoktorin nila. Doktor na nga kayo, dodoktorin nyo pa rin, di ba? Yung hair follicle test. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Pinagpaplanuhan na nga di umano ng Bangag Administration ang panukalang magpa-drug test ito sa harap ng media. Ngunit nakakagimbal malaman na susuhulan o babayaran ang mga doktor na papayag ipeke ang resulta ng hair follicle test nila Liza Kuting at ang mga anak nito. Naku naman po, garapala na talaga na basta hindi ma-impeach o hindi maalis sa posisyon gagawin ang lahat upang manatili sa kapangyarihan ang mga ito. Napakasama naman. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dalawang naglalakihang ospital ang pinipili ngayon na kung sino ang papayag, siya rin ang babayaran ng malaking halaga na kahit na makadisqualify o mawalan sila ng lisensya sa pagkadoktor nila, bawing-bawi na sila sapagkat daang milyon ang makukulimbat nila once na pumayag ang mga ito na makipagkuntsambahan sa mga bangag. Ngunit sadyang matalino ang taong bayan na alam nila na once na nag-negative itong resulta ni BBM, hindi tayo sigurado doon. Kasi nga, ito nga Smartmatic, smuggling, kidnapping, nabigyang milagro nila. Paano pa kaya itong hair follicle test na napakadali para sa kanila, lalo na may kapangyarihan ang mga ito na baliktarin ang istorya. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito ko nakita kasi si Inday hindi masyado yan yung kumbaga pag bumitaw siya ng mga salita or punchline tagos hanggang kipailabo ng mga bangag, di ba? So talagang tagos sa buto, kumbaga iindahin mo. So imagine niyo mga kababayan kung gaano ka-traidor ang pamilyang Bangag na pinuntahan nila ang nananahimik na mayor dahil syempre alam nila presidente si Pangulong Duterte, humingi sila ng suporta dahil sinasabi mismo ni Aimee at saka ni Bangag Jr. na hindi daw sila mananalo kung hindi sasama si Inday Sara sa kanila. 'Di ba dahil may usap-usapan na tatakbo nga si Inday dati, 'di ba may mga ganon. Pero doon natin narinig na wala talagang interest itong si Inday Sara na tumakbo sa national. It just so happened na sinasabi niya na kapag siya ay hindi tumakbo, baka ma-ornada yung mga projects, okay, all over the Philippines. At dahil siyempre yung kabila, alam naman yung history ng mga yan, kung ano yung mga ginawa nila in the past sa gobyerno. Pero dahil nga ang focus ni Inday, it's not for herself, kundi para yung continuity na sinasabi at unity. Okay? Pero tignan niyo kung ano nangyari, 'di ba? Ang nangyari is bangangagti. Uni bangag, okay? So walang unity talaga kundi unity para sa bangag. So, kumbaga binudol talaga siya. At narinig niyo natin mismo na sila talaga ang nagpunta sa Davao para kumbinsihin si Inday Sara at ngayon anong ginagawa nila? Sinong nila ito? Ang nasa likod dito ang Judas, ang ahas, ang bangag, ang tsuktsakkera. Okay? Ang pambansang smuggler, pambansang kidnapper. Okay? Na si Satanas. Okay? Dahil yung hinayupak na girl na yan, na hindi man girl, hinayupak na Satanas na yan, mga palangga. Dahil sabi ko nga, yan ang promotor sa lahat ng problema sa Pilipinas. Lalo na yung pinag-uusapan dyan sa Pogo. Okay? Diba, I promised you na ilalabas natin yung picture. Ilalabas ko po yun. Pero kasi nga, hindi pa buo yung characters kasi hindi ko pa alam yung, I'm still researching na mabuo yung pangalan doon sa picture para pag nilabas natin may mga label na. Pero papasaan bata, maybe later or tomorrow, you'll never know, pag nakakuha na tayo ng feedback ng mga pangalan ng mga hudas doon sa picture. Okay?
na kung saan ang picture na yon ay nagpapatunay na itong si Satanas at si Bangag ay talagang sila ay nakipag-meeting at binigyan sila ng multi-million, to be exact, 750 million pesos galing sa Pogo owner. Alright? Sa Pogo owner, tsaka natin pangalanan yung, yung mga pangalan nila pag talagang na-verify na natin. So, 750 million during the campaign. So, yan ang katotohanan. Pero ang ginagawa ngayon ng mga bangag na ito, dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, lalo na sa Senado, ay idinidiin, 'di ba, ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte, katulad ni Harry Roque, na kung saan yun ang gusto nilang tahakin na landas ng mga bangag dahil nga kino-cover up nila, mga kababayan, yung issue. Okay? Tungkol dito sa authenticated nating pinakita na si Bangag ay authenticated bangag. Okay? So, gusto nilang pagtakpan yan at i-list nila yung issue sa mga Duterte. Nakita nyo naman, di ba, yung hinugot nilang preso. Di ba? Hinugot nilang preso na labag sa batas pala yan, na hindi ka pwedeng magdukot ng preso, gagawin mong eyewitness na hindi naman eyewitness, di ba? Or star witness, bibigyan mo pa ng protection at ito ay convicted na at may panghabang buhay na hatol na walang basbat o walang order ng Supreme Court. So, talagang nilabag na ng mga walang hiyang ito, ng mga bangag, na wala na talaga silang pagrerespeto sa human rights at sa batas ng ating ng konstitusyon at ng batas. So again, balikan natin yung sinasabi ko kay Inday Sara na talagang grabe yung ginagawa ng mga bangag para gipitin at sindakin itong mga Duterte dito sa ICC issue na ito. Nabanggit din ni Inday yon na mayroon naman siya mga lawyers na kung saan kinoconsult niya at nabanggit nga niya na iba-iba yung approach nila ni Pangulong Duterte kung paano harapin yung ginagawa na pangbabangag, panghaharas, political harassment dahil threat nga ang mga Duterte dito sa mga bangag na yon kasi nga syempre kapag natsugi si bangag, malay mo ma-overdose siya sa kasisingot niya ng pulburon, walang ibang successor kundi si Inday Sara. So kaya naman ngayon talagang sinisira yung mga Duterte dahil nga napakalaking threat ang mga Duterte dahil alam nila na super powerful pa rin ang suporta ng mga tao dito sa mga Duterte na to. Agree ba kayo dun sa winika ni Madam Maharlika, mga kababayan, na kahit paninira na ang abutin ng mga Duterte, no, sa mga media, marami pa rin sambayan ng Pilipino ang naniniwala sa kakayahan at malasakit na mayroon sila sa mga ordinaryong mamamayan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil nga sa pinakitang achievements yung time ni Pangulong Duterte pagdating dito sa war on pulburon na ayaw i-continue ng mga bangag kasi sila mismo ay mga bangag. Sila mismo ay mga pusher, sila mismo ay user, sila mismo ay mga manufacturers. Okay? So I hope napanood niyo yung ating vlog with Kati Binag and Sas na, like 45.5% or maybe more than that, na ang mga gabinete ayon sa ayon sa guessing game ay mga bangag o hindi, adictos benedictos ay pinoprotektahan ang mga nagmamanufacture ng pulburon. Now, etong si bangag, dapat na talagang lumayas siya dyan, di ba? Dapat siya ay buhatin na. Dahil unang-una ayaw niyang magpa-pulburon test. Okay? Oh, by the way, bago ko pala makalimutan. Okay? Bago ko makalimutan, Tama. dapat ito pala yung title natin. Okay, ito pala yung gagawin nila. Kinakausap, ayon sa aking source, ito, baka hindi pa narinig ni Inday at ng taong bayan. Ayon sa aking source kanina, na nag-message sa akin, kinukumbinsi ng grupo ni Bangag na yung mga doktor na kunwari mag-open sila ng live o open for public na pulburon test o hair follicle, pulburonic test. I will call that hair follicle pulburonic test. So, meron silang kinakausap na pampublikong hospital para mag-connives. Okay? Connives nila yung mga doktor na kapag nagkaroon ng ang tawag dito, nagkaroon ng testing sa pulburonic test, ay magiging negative siya. Sulat ko itong nasa thought ko, baka makalimutan ko to. Okay, kasi we'll talk about that later. Okay, so kinukumbinsi ng pamunuan ng mga bangag na makipagsabuatan
ang mga doktor. Okay? Dahil daw ipapakita nila sa taong bayan na si Marcos Jr. ay negative. Kaso lang, wala pa sila so far, habang nag-uusap tayo, wala pa silang nakukumbinsi mga kababayan na doktor o na mga doktor. Kasi ayaw i-risk, okay, ng mga doktor yung kanilang profession para mag-sign ng negative result kay Bangag Jr. na open sa public kasi nga ayaw nga nilang masira yung kanilang profesyon. Pero sabi ko nga, baka pag binayaran niya, unless siguro binayaran niya ng 2 billion para matanggal man ang license, di ba? Nitong doktor na ito dahil, nag-take ng oath yan, gagawin yung tama, accurate report and everything, test, So, hindi pa nila makumbi-kumbinsi yung mga doktor. So, they are eyeing right now public hospital and ayon sa aking source, St. Luke's kung saan dun siya nagpa-test. Di ba, dun sa nung 2021 na kanyang pulburon test, which is urinary, what do you call it, yung test kit, ay questionable na yung pag-gather ng specimen at yung timeline o time ng pagkuha ng sample at ang result like more than 2 minutes lang. 2 minutes or 45 seconds yata. So ngayon, eto mga palangga, breaking news to. I don't know kung may nag-report na, baka na-report na rin ng ibang ng ating source. So ito yung gagawin nila. They will accept the challenge. Okay? Spokesman, okay, if you're listening. So ito po yung gagawin. They will accept daw the challenge, pero pakuntsaba lahat ng mga doktor na nandoon. So, syempre, di ba, pag inano natin yan, tawag dito, pag syempre, kuntsaba na yan, pati mga cameraman, di ba? Kapag doon sa actual na, o ganyan-ganyan. So ngayon, sabihin nyo, negative, Grabe naman. di ba? Pagdating doon sa hair follicle test, o baka mamaya, magicin nila, pwede nga nilang I'm just, iniisip ko lang ngayon, baka magtanim na sila ng buhok ng dyan buhok ng mannequin. Syempre, wala kang makikita doon, di ba? Or buhok o synthetic hair. Di ba? Possible na ganon. O sige, lagyan natin yun dyan. Tapos kunin natin yung buhok ng manika. Di ba? Yung pala. Wala kang makikita kasi nga hindi naman siya real hair. O di ba? Kasi I think how many inch? I don't know, hindi ko sure kung ilang inch. But anyway, baka gaganon yung buhok ni Bangag para sabihin lang, oh, this is negative result. So see that, now pinangungunahan na natin kung bakit, mga palangga, kung bakit reliable ang ating mga sources or ating mga puting ahas. Dito sa budget hearing, see, inano ni Ontiveros, yung patungkol sa books na pinurchase daw ng Office of the Vice President na 10 million. But later, pupunta tayo dyan. So pag-usapan natin tutukan natin itong fake, magiging peke, show, dramatization, play o pelikulang pulboronic testing na kukontsabahin ang mga doktor. Sabi ko nga sa inyo, kung ito'y babayaran, Yung mga maitim nga na balak sa gobyerno na mamagic nila, paano pa kaya tong hair follicle drug test? Siyempre, kayang-kaya nila gawin yan. Kuntsabahan ba naman? Napakadali na para sa kanilang gawin yan. ng bilyon na para kahit matanggal sila sa pagiging doktor nila, they can live happily ever after, 'di ba? So pwede talagang tanggapin. Alam naman natin sa Pilipinas na talagang siguro hindi naman marami, 'di ba? Kasi if you will say na maraming mga bayarang doktor, ibig sabihin nun majority ng mga doktor. But I still respect to these professionals like doctors, medtechs, nurses, some of them are my friends and my classmates na they're doing their job na para talaga gawin yung tama. Pero ito, kausapin ko ngayon, kayo mga doktor, dahil alam ko na ang gagawin. Ayon nga sa aming source na kayo ay babayaran at kukontsabahin ni Bangag Jr., mahiya kayo sa inyong sinumpaan, mahiya kayo sa Diyos, mahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang na nagpaaral sa inyo para maging magaling na doktor. Hindi para magaling magdistrongkar o mameke ng result. Imagine mo, peke na nga ang diploma ni Bangag Jr. Okay? Peke pa ang kanyang hair follicle test. O peke na ngayong nakaraan Questionable nga. Nakita nyo naman doon sa hearing, doon sa PIDEA Leaks, na hindi na nga piniga ng mga jutang ginemis na mga senador doon, yung doktor, na tinanong nila, not really tinanong, na supposedly, di ba, na ipaliwanag, bakit 2 minutes lang and 45 seconds? More than 2 minutes, right? More than 2 minutes. So anyway, kasi doon pa lang nakita natin sa PIDEA Leaks na takot yung doktor na yon
or na kontsaba na, nasasabi na or well, definitely na kontsaba na yung mga jutang julul na mga ano doon, senador, na wag niyo nang pigain 'yan si St. Luke's doctor. Kasi naareglo na 'yan. At pag ginanon niyo 'yan, yari kayo sa amin. Siguro 'yun yung usapan ni Satanas at yung mga tiwali o mga taksil na mga what do you call it, na mga senador na kasama nga sa pulboronic list 'yun eh. Okay? Alam niyo ba yung isang senador doon? No, hindi isa lang. Isa, dalawa, tatlo. Doon sa Committee on Public Order, 'di ba? Na Dangerous Drugs and Public Order. So based sa aming pag-uusap namin ni Kathy at ni Sas ay tatlo sa questionableng pulboronic yung mga senador na yon. Kaya nga takot na takot sila dito sa hair follicle test na ito eh. You know what? Kung ikaw ay malinis ang yung dugo, 'di ba? Malinis ang iyong hibla ng buhok, wala kang dapat ikakatakot sa hair follicle test. Kung ako ginaganito na taong gobyerno, jutang dyan, salin na kayo, paghilain ko pa kayo lahat dyan eh. O, i-declare ko pa yan, National Hair Follicle Test Day. Lahat. 'Di ba? I will lead by example. Lahat, hilain ko mga buhok. Kahit kalbo, hilain ko. 'Di ba? Kasi para nga maipakita sa taong bayan. Pero nga, hindi nga nila gagawin. Kasi nga ito nga kukontsyabahin o kinukontsaba na ng bangag na gobyerno ang isang public hospital para umayon sa kanila at sinungaling sa inyo taong bayan yung dodoktorin nila. Doktor na nga kayo, dodoktorin nyo pa rin, di ba? Yung hair follicle test. So, allegedly, these hospitals, 2 hospitals, public, hindi lang pinangalanan. Tingnan natin, baka pinangalanan na. But yung isa, at yung St. Luke's daw. Pero mukhang ayaw kasi ayaw nilang masira yung kanilang reputation. Here we go. Ito. Actually, may message pala. Okay. Last Friday, sabi niya ganun. Okay. Hi, Miss Maharlika. Last Friday, okay, ayon to sa ating source, matagal nang pinaplano ng bangag na gobyernong ito na magpalabas o mag-conduct ng pulburon test kay bangag. Okay? So, pinagpipilian nila yung isang government hospital or yung St. Luke's. Kung sino po ang aayon sa kanilang doktorin ang result. Okay? Ang sabi nito, Grabe naman talaga, no, mga kababayan. Well, at least alam naman natin na kung mag-negative man talagang mga ito, alam natin na may bayarang nangyari, no? Doon pa lang sa pagniwi lagi nila, halata mo ng bangag, okay? Ang problema, maraming takot na doktor sa private sectors, okay? Okay. Private sectors, sabi niya, ang sumusugal ng kanilang reputations and license nila. Okay? So sa public hospital naman, ay maraming ayaw mag-commit, Miss Maharlika. Kasi, okay, mukhang kulang daw sila sa equipment. Okay? At ayaw nilang ma-subject dito sa plano ng, okay, ng bangag na gobyerno na kontsabahin sila dahil takot silang matanggalan ng lisensya. Okay? Although, sabi niya, may tentative na plano, okay, yung hair follicle pulburon test. Okay? Kasi napaka-komplikado talaga yung kanilang plano na sabwatin ang mga doktor. Mas mahirap mapeke. Okay? At sabi niya to, at walang experts kapag walang expert na doktor. Hindi ko maintindihan. Pero sabi niya, okay, pero ayon sa ating source A1 ito, ma'am, okay, wag daw po kayong mabibiglang mga taong bayan. Pero dapat ipaalam niyo sa tao yung script, okay, na darating sa kanilang show na gagawin. Alright? Surprise test daw po yung palalabasin nila at last minute daw, then magtatawag sila ng mainstream media to cover it. Now we know. Alam na natin itong plano nila. Okay? Sa mga kapasok lang, so kukontsabahin